Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Pre-show shoutout muna tayo, no. So unahin ko itong fan ni fan ni Master Gala na iyak ng iyak. Kagabi pa ito. Sabi ganun sa akin, no? Patunayan mo muna yung part na nahulog na jealousy ng mas convincing kung sa lahat ng pagkakataon sa'yo puro panloloko. Hindi lang ikaw tinutukoy ko, kundi sa mga katulad mo, pangkapareho ng trabaho, manggagamit, mga toxic, pumuna-kuno. Tigilan mo rin panloloko mo, hindi ako naniniwala na kesyo may concern ka. Ginagamit mo lang sila. Eh di wag ka maniwala! Gumawa ka ng sarili mong content. Isa o kalahating taon, once a week. Mag-explore ka rin sa mga haunted. Paghirapan mo, kikitain mo, hindi asa sa ibang content. Tanga talaga to, no? Hindi siya aware na nag-explore ako. Bullshit. Di ba? Anyway, ano natin yung video kagabi. Di ba? As of this recording kasi, mag-aalas 5 na. Kasi nagpuyat ako, tinapos ko muna lahat ng mga trabaho ko para makapahinga ako buong linggo. 'Di ba? So, ang maaabutan ko lang comment na ngayon ay as of 5 AM. 'Di ba? So ito yung video. Ang comment number 1 kay Ma'am Silka Zarilla. Ito yung sa Bacas River namin, ano. Shout out Ma'am Silka Zarilla. Thanks for trying. Salamat din po, ma'am. Sabi gano'n ni Mr. Zeno C91. Sir Bungo, sa tingin ko reflection lang ng ilaw na nagmula sa likod mo yung nakita mo, 1240. Yung sinabi ko na pwede. Sinabi ko din naman doon sa video eh. Kasi parang feeling ko may nag-move sa likod ko. At the same time, gumalaw yung tubig. Which is, constantly moving naman yung tubig. Pwede. Reflection. Actually, hindi reflection yung ano ng ilaw. When you say reflection, di ba yung parang tumama sa reflective. Yung beam ng ilaw siguro. Hello, Sir Romel Arellano. Sir Bungo pa rin ang sakalam, sabi. Salamat Sir Romel Arellano. Love Black Angel, hello po, Boss B. Hello din po. Sabing gano'n ni JL Sassy Collection, galing ganito dapat yung kita mo talaga na walang taong ibang pwedeng makagalaw ng equipment, saka yung tipong nakalapag lang pero mag-iiba ang ilaw. Like paano yun, di ba? Kasi kung hawak-hawak lang, pwede pa i-manipulate, itapat sa may frequency. Pero kung nakalapag lang video, mag-iiba ng ilaw. Yan, legit talaga vlog. More exploration to po, sir. Salamat po. Pero, pwede pa naman kayo maging skeptic. Malay mo, kasi si Solja, ang pang video niya ay cellphone. Diba? Pwede siguro. Pero naka-scatter yung EMF eh. Mapapanood nyo sa video ni Sir Ed. Pag in-upload na nila na yung mga EMF kung saan-saan umiilaw na nung nagtawag na si Sir Ed. Ako kasi after nung nag-spike nung malaki, binaling ko sa likod ko yung camera, saka sila mag-iilawan, huli na pag ihaharap ko. 'Di ba? Dun sa vlog ni Sir Ed, abangan nyo. Diba? Nung una, nag-skeptic din naman ako dyan kay Sir Ed. Diba? Kasi nung una, diba, nag-check ako ng baseline dun sa ilog. Wala talaga. Walang pumapalo. Then, ito yung hindi ko sinasabing paranormal, pero ihahain ko sa inyo yung result ng investigation. Nung una, diba nakita nyo sa video, chinek ko yung baseline ng ilog. Walang reading. Then, pangalawa, dun sa may isang part ng ilog, tumambay ako dun. Higit 1 oras yon. Diba? Higit 1 oras yon na humiga na ako dun at lahat.
hinihintay kong mamatay yung ilaw ng flashlight, yung kahit sabi ko nga kahit isang ganun lang eh. Take note, may dala-dala din ako cellphone nun sa bulsa ko ha. Nung time na yun, may dala-dala ako cellphone. Kahit man lang pumitik, wala eh. Inaabot ako na higit isang oras. Forward ko na lang yun. Ayoko namang papanoorin kayo ng walang nangyayari, 'di ba? 'Di ba may time pa doon hawak-hawak ko na yung EMF. Hindi talaga siya pumapalo. Then nung suko na nag-retreat na ako doon sa base camp namin. Sabi sa akin ni Sir MJ, yung isa sa crew ni Sir Ed. Sabi ganun sa akin, "Sir, pahiram nga ng EMF meter." Marami akong EMF meter, sabi kong ganun. Ilan bang kailangan mo? 'Di ba? Kasi magtatawag daw si Sir Ed. Papatunayan daw na kaya niya daw tumawag. Di ako, okay, sige. Skeptic ako, no? Pero deep inside, ayoko mapahiya si Sir Ed. Ayoko mapahiya na, tangina, tawag-tawag ka, wala namang mangyari. Mapapahiya tayo niyan. Yun ang sabi kong ganon. Mapapahiya tayo. Ano lang talaga, negative talaga ako nung time na yon. Ngayon, nung una, di ba, sumisipol-sipol na si Sir Ed eh. Gumaganon-ganon na siya. Yung gumaganon. Sabi ko, wala to, men. Wala to. Mayayari na tayo. Ito na yung, di ba? Kung wala talaga, wala naman tayong magagawa kako kung wala talaga. Eh, nung gumaganon si Sir Ed, biglang umilaw yung isang EMF meter sa dulo. Take note, hindi ko naman dinideklarang paranormal yon. Di ba? Napaka-weird lang na nung kami ay nagtatry magkumuha ng reading, wala kami makuha kahit isa. Nung si Sir Ed na yung gumawa, para bang tila ba naglalapitan yung mga tao. Pero hindi ko sinasabing paranormal yon. Now, nung pumalo ng ganun yung EMF meter, medyo natuwa ako. Sabi ko yun, nakuha yung isa. Eh, ang problem kasi, nung time na pumalo yun kasi, sabay upo ni Sir Ed. Yung kamay ni Sir Ed, natakpan, pakita ko sa inyo ha. Saan na ba yung banda na yun? Yung paa kasi ni Sir Ed, biglang yung kamay, biglang naharang niya. Ito yung part na yun, Akala ko, kaisa-isahang na yun eh. Parang, yun na yung chance. Yun na yung chance na kahit papaano may mangyari. Kahit konti. Sabi kong ganon. Sana may mangyari kahit konti. Ito na yun yung nagtatawag na si Sir Ed na nalulus na rin ako ng hope. Habang ginagawa ni Sir Ed ang kanyang quote-unquote ritual, tumatakbo sa aking isipan, Sir Ed, huwag mo kami ipahiya. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Kasi ngayon na lang pag-asa namin na makakuha ng resulta. At hindi naman kami binigo ni Sir Ed. Pero may problem. Ito yung problem doon. Nung biglang gumanyan si Sir Ed nung pumalo yung EMF meter, pag ganyan ni Sir Ed, pumalo, hindi na, di ba? Ito yung nakita ko eh. Yung EMF meter na yan eh. Diba? Ito yung EMF meter na yan. Pumalo yan ng full scale. Kaya lang, nung time na pumalo yan, gumanyan si Sir Ed, hindi nakita sa camera. Nakita ko, pumalo, no? Pumitik yung banda doon, sa may bandang kanan ni Sir Ed. Ito si Sir MJ kasi, itong pinaka-director ni Sir Ed eh. Ito si Sir MJ, hindi rin napansin. Kaya sabi niya sa akin dito, pahingi sir ako ng kopya ha kung nakuha sa'yo. Kasi 0-0 kami. Sana na-capture ko yun. Pumalo yung EMF banda. Ayun, sabi niya sa akin ganun, sir, pahingi kami ng kopya. Kasi wala talagang ebidensya ni Sir Ed. Kaya lang ang problem, hindi na-capture ng camera kasi umupo si Sir Ed. Ngayon, naghanap ako ng witness. Ngayon, ang ginawa ko, naghanap ako ng witness para at least hindi sabihin ng tao na nag-iimbento ako. 'Di ba na kasi mahirap nga namang paniwalaan 'yon, hindi naman nakita sa video eh. Tinanong ko yung mga crew ni Sir Ed. Pumitik yung banda doon Hindi niyo na ba napansin? Kita? Hindi rin nila napansin. Kaya niyan, medyo down na ako. Sabi ko, ano ba yan? Wala naman nangyayari. Tapos yung ginawa ko, sabi ko, i-review ko nga. Tumigil na ako ng dyan eh. Tumigil na ako ng operation dyan eh. Kasi nga gusto ko i-review yon kung nakita ba talaga.
Sobrang bad trip ng pangyayari kasi kahit crew ni Sir Ed, hindi rin napansin na pumalo yung EMF meter. So talagang olats na olats, kaisa-isang evidence sana mawawala pa. Hindi ako makamove on. On the spot, gusto ko i-review yung camera. Diba? Ni-review ko yung camera, kaya namatay yung camera dyan. Diba? Kasi ni-review ko eh. Play ko yung isa. Ni-review ko na Pero time. sadly, nung ni-review ko, wala talagang nakita sa camera. Naharangan ni Sir Ed. Diba? Naharangan na Sir Ed. Then nung nag-resume ako mag-film, diba? Pero Ito na, dito na nag-manifest. tinuloy ko pa rin ang pagkuha ng video. At hindi naman kami binigo. Ito naman solid. Ayun o, di ba, nagkakaroon na ng result. Di ba? Actually, hindi lang yan eh. Tuwan-tuwa ako niyan kasi at least kahit paano, vindicated ako na, kala nyo ha, nagsisinungaling ako ha. Then meron pa dyan, banda dito, pumalo pa yan. Kaya lang, nung mga time na yon, hinaharap ko sa akin yung camera. 'Di ba? Na-excite kasi ako dito sa isa. Ayun oh, pumapalo pa rin. Sabi ko na nga eh. Yun yung nakita ko banda rito na ni-review ko. Umalis kasi ako eh. Umalis kasi ako. Kanina akala ko kasi hindi ako mabibindicate kasi binlock ni Sir Ed yung part na yan. At least kahit paano na-capture, di ba? So, nagkakandag. Ayun, banda rin doon. Tapos yun, no? Kasi hindi ko na nahahabol eh. Pati banda dun sa may malapit dun sa ilog, pumalo na rin yun. 'Di ba? Ang ano ko dito, yung timing kasi, na ba't kami, nung kami nag-i-investigate, pero hindi ko sinasabing paranormal pa rin ha. Nagtataka lang ako, yung timing kasi na kami, namumuti na yung mata namin, walang nangyayari sa amin. Nung si Sir Ed nagtawag, biglang nagpaluan yung mga EMF meter. 'Di ba? Nakikita niyo naman nung umpisa ng ritual niya, wala rin. Recently lang nagkaroon nung after nung ritual niya. Now, kung may explanation kayo doon, willing naman ako na pakinggan kung paano. 'Di ba? Kasi nag-start si Sir Ed, wala eh. Then after niyang maggaganon-ganon, biglang nagpaluan yung EMF meter. Inuulit ko ha, open pa rin naman ako doon sa explanation. Baka may na-miss lang ako. Diba? So, proceed tayo doon sa ano. Hello, Sir Paul Michael Gonzalez. Solid, ang ganda, medyo bitin, boss. Anak ko, yung footage na yan, halos ano yan, 2 oras yan. Yung pagaganyan-ganyan namin. Sinala na lang talaga na yung talagang mga importanteng part na lang talaga. Ang mentor ko kasi si Just Clint eh. Nung pinanood ni Just Clint yan, di kinikritik niya ano, feeling ko ang ibig niya pa sabihin, kailangan mas iklian ko pa eh. Kasi may mga bagay pa rin na hindi dapat isama na. Baka pag kinompress ko yan, ano eh. Kaya lang, binibigyan ko kahit 30 minutes sana, maging okay. Sabi gano'n ni Jomar Diama. Hello, sir. Laki na pala ng pinagbago ng bakas ngayon, sir. Dati naligo kami dyan, meron lang yung mga kubo sa tabing ilog. Hindi, parang parang dinevelop na rin eh. May tinatayo nga parang restaurant dun sa gilid. Parang balak nilang anuhin talaga. Anong tawag doon? Parang gawin nilang tourist spot talaga. Yung talagang may entrance na nga yan eh. 21 pagpapasok ka. Dati wala. Tapos yung pagdating mo pa dun sa main beach pa, 200 per head pa nga yan eh. Pag mag-overnight kayo eh. Buti nga nagamit namin yung star power ni Sir Ed eh. na pumayag na ex-deal na lang, di ba? Sabi nga ni Ma'am Emmy. Hello Ma'am Emmy. Kung yung ibang parang normal yan, dami nakita niyan. Sa La 88 naman dapat nga kung punta sila sa tubig, hanapin nila Loch Ness Monster, baka mapunta sa Pinas. Hello Sir Isagani Topular. Sabi nga ni Sir Isagani,
Sumagot nung tinanong ni Sir Bungo kung may kasama ba ako dito. Ang sabi meron. Saan part yun? Hello, Mami Malagay niya. Sabi gano'n ni Sir Chris Badajos. First time ko nakapunta dyan, timing may inaahon na nalunod. Matigas na yung bangkay. Tapos labas po yung dugo sa mga mata at tenga. Alam mo, nung pumunta kami dyan, may nagkwento, may chismis dyan na ano, di ba, na hindi ko na sinama yun sa video eh. Pero may rumor dyan na mayroon daw talagang ano dyan, may tao talaga diyan na hinihila daw yung ano, yung nakasabwat daw ng punerarya. Parang nilulunod daw talaga nila para may kliyente yung punerarya. I don't know kung totoo 'yon. Totoo ba 'yon? Parang sinasadya nilang patayin yung ano, yung nalulunod. Sobra naman 'yon, 'di ba? Sabi gano'n ni Ma'am Mori, ang ganda ng river, sobrang linaw ng tubig, pero may current force ang daloy ng tubig. Kaya tingin ko maliban sa kapabayaan, may tendency ka talagang madisgrasya kahit pa mababaw lang ang tubig. Lalo nang maraming maliit na bato ang iba dyan. Ang iba dyan nadulas pa. Parang nung nangyari sa akin, nakaraang buwan lumusong ako sa river, nakapaa. Sobrang babaw lang din ng tubig. Actually, yung paglusong ko dyan, hanggang tuhod ko yan eh. Mukha lang mababaw sa anggulo ng camera. Sabagay, mababaw pa rin naman yung hanggang tuhod. Di ba? Sobrang dami ng tao paghakbang ko na apakan ko isang madulas na bato. Tapos bigla ako nadulas paupo. Tapos sa dulo may isa ring nadulas na Chinese tourist. Imbis na maghinaing ako sa sobrang sakit ng paa at puwet ko, humalakhak na lang ako sa tawa. Hello, Sir Momong. Sabi ni Sir Momong, bro Bungo, sana nag-juice ko po. Bukod sa kaibigan. O kaya nag-imbento ka na lang din ng fake paranormal. Gaya ng ginagawa nila 88 Donski at Master Gala. Kung may konti lang mapansin nakakaiba ay paranormal na agad. Then magko-confirmation bias about sa ilog na yan. Ayos lang kung olats o wala. Ulit na sumpungan na paranormal. At least hindi pineke ang video. Baka maingay lang gaya ng mga nagsuswimming at ilang nagbi-videoke. Oh, wala naman nagbi-videoke ng time na yon. Kaya wala nagparamdam. Sabi ni Ma'am Jen Fern, more like this, Bungo. Parang nahirapan yata ang multo sa pinagawa mo, Bungo. Kaya siguro namimeke ang iba kasi ang hirap talaga. Mahirap naman talaga mag-ghost hunting. Suntok sa buwan yan. Hindi naman pag ginusto mo magpapakita yan. Hello, Sir GC719. Ma'am Kopi ko. Sarap maligo dyan, ang lamig ng tubig. Maganda rin sa Daraitan Rizal, Sir B. Saan yun? Hello, Ma'am Linsudo. Sabi nga ni Sir Chris Badajos, wala pong misteryo dyan, hindi po kasi pantay yung flooring ng ilog. Yun pong naglalakad ka dahil mababaw tapos biglang malalim at tumataas po yung ilog pag nagpakawala ng tubig sa dam. Sabi gano'n ni Ma'am Jenny Sarmiento, taga dyan ang magulang ko, ang kwento dyan, may tao daw sa ilalim para manglunod. Oo, ito yon. Ito yung narinig kong kwento dyan. Na may tao daw doon na nakapang diver suit yata. Na talagang ang gawain nun, manlunod talaga ng ano, ng tao. 'Di ba? Para daw kumita daw yung punerarya. Napakahayop naman no, no? Kung ganun sila. Hello, September 396. Sabi gano'n ni Ma'am Leiko, pa-review po ng timestamp. Tingnan nga natin to. 1659. Parang may nag-echo o gumaya sa sinabi mo na maglight. Responsive yung maglight. Yung maliit na boses ba na yon? Baka yung ibang tao doon. Or yung, kasi may mga maingay na nagsiswimming. Kaya lang malayo yun eh. Responsive yung maglight.
I don't know kung ano yun. Camera. Para makita nyo kung responsive yung maglight. Pero feeling ko sa environment lang yun. Kasi usually pag EVP kasi pabulong yun eh. Gaganon yun. Hindi ano. Ito naman, pati 1020 parang may nagwah kasabay yung magsalita. Natin kung may reading dito. Reading dito. Baka si Black Sheep yun. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Anyway, balik tayo sa comment. Salamat, Ma'am Leiku at Sprakatak. Si Sir Sprakatak at Ma'am Leiku. Hello, Sir Martsan. Good evening. Sabing gano'n ni Sir JJ Manrique. Collab kayo ni Boss Rino. Exploration Boss Bongo. Iba na yata ang content ni Boss Rino eh. Iba na yung content niya. Parang yung mga lugar-lugar na lang. Sabi ni Tin Crush Pepperoni, yun kasama si Sir Ed. Yung leg brace na alala ko si Stone Cold, laging may suot niyan. Pagka hindi ko na sinusuot yung leg brace kasi parang weak na itong right na tuhod ko eh. Hello, Joben TV. 1305, parang help ang narinig daw. Tingnan nga natin. 1305. Bagal naman. Yung sa spirit box. Pwede. Pwede. Sabing gano'n ni... Ay, hello, Braille Joban Gamiao. Sabi ni Sir Neil Lester. Sana makapik kayo. Saan nga? Taga-saan ka nga, Sir Neil Lester? Bigyan mo kami yung location. So, hello, Sir Joben TV. Ma'am Rosemary Siastres. Hello po. Jojo Lumor. Hello, good evening. Sir Jake Morte at Ma'am Shan Tomoy. Yung isang video. Sabing gano'n. Ito. Nire-upload ko kasi ito eh. Itong, kasi dami na naman nagsasabi na dapat full screen daw. Hindi nga pwede. Sabi gano'n ni Sir GC71, ang problema mo bungo dyan, pag meron mga bagong viewers at wala silang mga idea paano nangyayari yung strike, alam naman natin mostly sa mga viewers, wala din alam sa mga ganyan, hayaan mo na lang sila bungo. Hindi natin maiwasan yung mga tao na ganyan kahit saan dako ng mundo. Need ko pa rin talagang ipaliwanag. Sabi gano'n ni Sir River DGR, lagyan mo lang ng disclaimer sa simula ng video kaysa paulit-ulit explain sa mga new viewers. Ang problem nga, sir, ako nga naglagay na ako ng disclaimer, inaaway pa rin ako ng ni Master Galae. ng supporter ni Master Galae. Hello, Ma'am May Malagenya. Hans Elaho, hello po. Ma'am Annalyn Bagwatan, hello. Selbrail Joben Gamiao, Sir Martsan, Ma'am Mori, Ma'am Jocelyn Tolentino Celones, hello po. Sir Momong, hello. Sabi gano'n ni Sir Zarkfer, pwede ata pag transparent konti. Na-try ko, hindi rin. Nadidetect niya rin as full. Kung ang transparent na gagawin ko, tingnan natin ha. Yung, hindi nyo na maiintindihan. May paano ba yun? Filters. Opacity.
Saan ko nga nakita yung opacity nito? Ito. 'Di ba nakikita nyo yung screen na yan? Inano ko yan. Doon natin gawin yung opacity sa mismong reaction video, no? Para makita nyo. Tinry ko yan, hindi eh. Umaano pa rin eh. Nadidetect niya pa rin eh. Let's say ito, no? Yan. Ito yung video. Gawin nating malaki. O yan, malaki, no? Then, lagyan natin ng opacity. Dito sa color correction. Yung yung ganyan, sinubukan ko na eh. Yung ganyan ka-transparent. Para makita nyo yung ganyan. Mag-e-enjoy ba kayo manood ng ganyan? Kasi yung 50% niyan, opacity, asan ang 50% niyan? Ito yung 50%, sinubukan ko, nadidetect pa rin eh. Yung ganyan. Dito yung napapanood ko sa Sinry ko na. na yung Pero kung bababaan ko palalo, hindi na siya madedetect. Pero, ayun, mag-i-enjoy pa ba kayo pagka ganyan na? Wala na rin kayo mapapanood. 'Di ba? Kaya olats pa rin. Wala, ganun talaga eh. Ano pa ba yung susunod? Si Ma'am Maricel Mendoza. Hello po, Ma'am Maricel Mendoza. Sprakatak, hello. Joven TV, hello. Sir Darwin Alarna. Pagobo, hello. So, yun lang mga kababayan ko. Magandang gabi, main content tayo mamayang alas 10. Bye-bye.